sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana'y mabasa niyo po itong sulat ko at mapili sanang i-ere. Sumulat po ako sa inyo dahil may gusto po akong ihingi ng payo sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Camille, taga Cavite City, may asawa at 2 anak, at isa sa mga masusugid ninyong taga-subaybay. Mahilig akong makinig ng mga istoryang tinatampok ninyo, mapa-horror man yan o drama. Sa kabilang banda, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay may kinalaman sa aking dating boyfriend na itago niyo na lamang po sa pangalang Kiko. Pero mas madalas ko siyang tawagin bilang mahal. May halong kababalaghan ito sa huli at nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo o hindi. Papa Dudut, matagal ko nang kakilala si Kiko. Kahit pa 2 taon ang tanda ko sa kanya, ay pinili ko siyang maging boyfriend dahil bukod sa mahal ko siya ng lubusan, ay sobra din akong naaawa sa naging buhay niya sa piling ng kanyang iresponsable at mapagmalupit na ama. Bata pa lamang siya ay pinagmamalupitan na siya ng kanyang ama. Simula nang mamatay ang kanyang ina, noong siya ay 11 years old pa lamang ay kalbaryo na ang inaabot niya sa pamilya niya. May 4 na kapatid si Kiko mula sa kanyang mga magulang, pero marami ding anak sa labas ang kanyang ama mula sa iba't ibang babae, pero tanging si Kiko lamang ang nakakaranas ng ganong pagmamalupit. Siya rin ang inaalila at ginagawang tagapag-alaga ng mga kapatid niya sa labas. Sa kabilang banda, sa edad niyang 17 ay malaki pa rin ang takot ni Kiko sa kanyang ama, kung kaya umaabuso ang ama niya sa ginagawang pagmamaltrato sa kanya. At dahil doon ay makailang beses tinangkang tumakas ni Kiko sa bahay nila. Pero palagi siyang nabibigo. Kaya parang dumating na lamang siya sa punto na tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran at hindi na naghangad na tumakas. Bilang girlfriend ay ginawa ko ang lahat para maisalba pa rin si Kiko. Sa tuwing nagkikita ay kinukumbinsi ko siya na wag nang umuwi at sumama na lamang sa akin. Pero palagi siyang tumatanggi. Katwiran niya sa akin ay ayaw niyang iwan ang kanyang mga kapatid sa kamay ng kanyang irresponsableng ama. At kapag umalis siya ay hindi niya maaatim na makitang saktan ng kanyang ama ang mga kapatid niyang wala pang masyadong muwang. Nangako kasi siya sa nanay niya bago ito mamatay na alagaan at poprotektahan niya ang kanyang mga kapatid. Naintindihan ko naman si Kiko sa puntong yon, Papa Dudut. Kaya gabi-gabi, hindi ako mapakali kakaisip sa aking boyfriend at palagi kong ipinagdarasal sa Panginoon na sana'y maging okay lang siya. Samantala, isang maulan na hapon, maaga kong umuwi noon mula sa trabaho ko bilang tindera sa palengke kasi hindi sumasagot si Kiko noon sa mga text message ko. Kaya labis akong nag-alala. At hindi nga ako nagkamali ng kutob dahil pagpunta ko roon, naririnig ko ang mga sigaw ng pagmamakaawa ni Kiko habang ang kanyang ama ay kinakarate at binubugbog siya. Kaya dali-dali akong lumapit para saklolohan ng boyfriend ko. Kiko, Mang Dino, maawa naman po kayo sa anak ninyo. Ang sabi ko habang sinusubukan kong awatin ang ama ni Kiko. Huwag kang makialam dito, Camille. Kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo.
Galit na wika nito sa akin habang nagpupumigla siya sa mga pagkakahawa ko. Sa puntong yon ay sumabog na rin ako sa galit. Sumosobra na po kayo. Kung tratuhin niyo po si Kiko ay parang hayop. Wala kang pakialam kung tratuhin ko mang bilang hayop si Kiko kasi hayop naman talaga ang batang yan. Walang silbi. Walang pakinabang. At saka anak ko siya. Kahit napatayin ko pa yan ngayon ay karapatan ko yon kasi anak ko lang yan. Ngayon Camille, itiko mo na yung bibig mo kung ayaw mong pati ikaw ay madamay dito. Pagbabanta pa ni Mang Dino sa akin. Pa, huwag niyo pong idamay ang girlfriend ko. Nangingiyak na pakiusap ni Kiko sa kanyang ama. Tumingin naman ito kay Kiko na may halong pangiinsulto. Girlfriend? Ang lakas ng loob mong magkaroon ng girlfriend. Bakit? May ipangpapalamong ka na ba sa kanya? Kung makapagsalita ka ng girlfriend, akala mo may narating ka. Sira ulo ka pala eh. Ang sabi nito bago muling sinuntok ang kanyang anak. Sa puntong yon, Papa Dudut ay lumaban na rin ako at nahampas ang ama ni Kiko. Pero iyon ang naging pagkakamali ko dahil 3 malalakas na sampalang ibinigay nito sa akin. Nang makita ni Kiko ang ginawa sa akin ng kanyang ama ay nakita kong nag-alab ang kanyang damdamin at sinubukang gumanti ng suntok sa kanyang ama na dating boksingero, MMA fighter at karatista pa. At napasigaw ko sa takot ng pagbalingan ulit si Kiko ng kanyang ama at isang malakas na suntok sa mukha ang ibinigay nito na siyang naging dahilan para mawala ng malay ang boyfriend ko at bumagsak ito sa sahig. Agad naman akong sumaklolo para sa boyfriend ko, Papa Dudut. Papa Dudut, sa mga paghihirap ni Kiko ay ako ang naging kasakasama niya. Dinadamayan ko siya sa abot ng aking makakaya. Pero minsan nagagalit din ako sa sarili ko dahil hindi ko noon na ipagtanggol ang boyfriend ko. Wala akong magawa sa tuwing nakikita kong sinasaktan siya ng kanyang ama. Sa kabilang banda, dahil na rin siguro sa sobrang depresyon, sa pagmamalupit sa kanya ng kanyang ama ay natuto si Kiko na maghanap ng ibang sandigan kung saan ay pwedeng maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Una niyang sinubukan noon ng solvent tapos nagsimula na siyang sumali sa mga gang. Naging snatcher at magdanakaw. Tapos nang magsimula na siyang kumita ng pera ay gumamit na rin siya ng droga. Papa Dudut. Nung una ay hindi ko pa alam yon. Pero nalaman ko din yon nang sabihin sa akin ng mga malalapit na kaibigan ni Kiko ang ginagawa nitong pagsira sa kanyang katawan. Kaya isang araw ay pinuntahan ko siya sa lugar kung saan ay madalas siyang gumagamit ng droga. At tiyempong naaktuhan ko siyang humihit-hit noon. Itigil mo na to, Kiko. Hindi to makakabuti sa'yo. Saway ko sa kanya habang kinukuha ko yung mga ginagamit niya sa paghihit-hit ng droga. Akin na nga yan. Huwag mo nga akong pigilan sa gusto ko. Galit na wika niya sa akin. Mahal naman, tama na. Huwag mo nang sirain ang buhay mo. Walang magandang maidudulot sa sarili mo ang droga. Tandaan mo yan. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi sapat na sirain mo ang buhay mo nang dahil lang sa kasamaan ng tatay mo. Please Kiko, itigil mo na to. Isipin mo kung masisira ang buhay mo, paano ako? Kiko, akala ko ba hindi mo sasaktan ang kalooban ko? Ang sabi ko sa kanya habang naiiyak. Sa puntong yon ay tila natauhan si Kiko at nabitawan niya yung hawak-hawak niyang droga. Sinasaktan mo ko sa ginagawa mong yan. Akala mo ba ikaw lang ang nasasaktan sa mga pambubugbog sa iyo ng papa mo? Ako rin Kiko, nasasaktan ako tuwing nakikita kitang ganyan. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. Nasasaktan ako kasi mahal kita Kiko. Ayaw kong maperiwara ka. Kasi ikaw lang ang mahal ko. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Mahal, please tama na. Pagpapatuloy ko pa. Sa kabilang banda ay unti-unting umiyak na lamang si Kiko sa harapan ko. Kiko mahal, girlfriend mo ko hindi ba? Nandito ako para damayan ka at hindi ka nag-iisa, ang sabi ko noon sa kanya. Papadudod sinikap ko pa rin na ilayo si Kiko sa masamang bisyo. Mas pinakita at pinaramdam ko sa kanya na mahal ko siya
at hindi siya nag-iisa sa hirap na pinagdaraanan niya. At mukhang nagtagumpay naman ako kasi nagparehab siya noon at makalipas ang ilang buwan ay nakalabas din siya. Pero Papa Dudut, pagbalik niya sa bahay ay muli siyang nakaranas ng pagmamalupit mula sa kanyang ama. Hanggang sa isang araw ay isang malagim na trahedyang dumating sa aking boyfriend. Umaga noon nagising ako sa balita mula sa mga kaibigan ko na natagpuan daw na patay at lumulutang si Kiko sa creek malapit sa amin. Dahil dito ay agad akong napasugod sa crime scene at doon ko nga naabutan na inaahon na mula sa creek ang bangkay ni Kiko. Nanlumo ako noon, Papa Dudut, dahil kalunos-lunos ang itsura ng boyfriend ko. Tadtad siya ng mga pasa at sugat sa katawan. Maputlang-maputla na rin ang bangkay niya. Patunay na ilang oras siyang lumulutang doon sa creek. At sa puntong yun ay hindi ko na mapigilang mapahagulhol. Papa Dudut, sa isang iglap, nawala po si Kiko o mas tinatawag ko bilang Mahal. Nasaktan po ako lalo na nang lumabas sa investigasyon na ang sariling ama niya ang mismong pumatay sa kanyang anak. Patay na si Kiko nang itapon ito ni Mang Dino sa creek. Galit ang naramdaman ko noon nang malaman kong nagtatago na raw si Mang Dino at hindi nila mahanap. Pero pinigilan ako ng mga magulang ko at pinayuhan nila ako na sa halip na manaig ang puot sa puso ko ay ipagdasal ko na lamang ang kaluluwa ni Kiko. Papa Dudut, sinikap kong mag-move on sa pagkamatay ni Mahal. Ilang buwan din akong umiyak at hindi nakatulog. Napabayaan ko na rin ang aking kalusugan noon na siyang ikinaalarma ng mga magulang ko. Kaya sinamahan at dinamayan nila ako sa aking pagluluksa. After 6 months ay naka-move on din ako. May nakilala akong isang lalaki na siyang muling nagpatibok sa aking puso, si Rendon. Pinsan ni Kiko, isang tricycle driver sa araw at estudyante sa gabi. Magkasing edad lamang kami noon at nag-aaral siya noon sa kolehiyo bilang scholar. Kapag umaga hanggang alas 12 ng hapon ay nasa lansangan siya, dala ng kanyang tricycle. At yon ang pagkakataon namin para magkasamang dalawa. Hanggang sa isang Sabado ng gabi, nangyari ang hindi ko inaasahang kababalaghan. Buong araw namasada si Rendon tapos ay bandang alas 5 ng hapon ay nagkita kami sa tricycle terminal. Mansa rin namin kinabukasan kaya doon muna ako tumambay kasama ang boyfriend ko. Umupo ako noon sa likod ng motor. Nakailang rounds din ng pamamasada ng tricycle si Rendon habang nakaangkas ako sa likuran niya. Hanggang sa sumapit na ang dilim. Mga alas 8 na noon. Last pasada na yon. Habang naghihintay na magiging last na pasahero, ay nagkwentuhan kami ni Rendon tungkol kay Kiko. Ang totoo niyan, kaya madali akong na-inlove kay Rendon kasi nakikita ko si Kiko sa kanya. Sa kabilang banda, habang pinagkukwentuhan namin si Kiko ay may naramdaman kaming sumakay na lalaki sa loob ng tricycle. Hindi ko yon pinansin bagamat inayos ko na ang pag-upo ko sa likod ng motor habang naririnig ko si Rendon na nagsalita. "Saan ka, boss?" tanong nito. "Sa Parian lang," sagot ng lalaking pasahero. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig ng hangin na siyang nagpataas ng mga balahibo ko sa batok. Pero nagkibit balikat na lamang ako noon at humawak ng mahigpit sa kapitan nang umandar na yung tricycle. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero nang mga sandaling yon ay hindi ako komportable. Parang may mali na hindi ko matukoy. Hanggang sa napatingin ako sa side mirror ng motor. Nakita ko mula roon kung sino yung pasahero. Lalaki, kabataan, nakasuot ito ng pulang shorts at itim na shirt. Napansin ko din na wala itong suot na tsinelas o kahit na anong sapin sa kanyang paa. Pero hindi ko na yon pinansin, Papa Dudut, hanggang sa narinig kong muli na nagsalita ang lalaking pasahero. Sa puntong yon ay kinilabutan na ako at para kasing pamilyar ang boses ng lalaki. "Liko ka sa kaliwa," biglang sabi nito kay Rendon. Agad namang sinunod yon ng boyfriend ko. Bumungad sa amin yung medyo madilim na daanan na may puno ng talahiban, ang tabing kalsada. Natatanaw ko rin yung tulay sa creek kung saan ay natagpuang patay si Kiko. Habang tumatagal ay mas lalo akong nilalamig. Nanginginig na yung kamay ko at parang ganon rin ang nararamdaman ni Rendon. "Dire-diretsuhin nyo lang yan tapos
Saka liko ka sa kanan, ang sabi ng pasahero namin. Mabilis nang nag-drive noon si Rendon, total ay wala namang gaanong mga sasakyan sa kalsada hanggang sa makaliko kami sa kanan. Pagkaliko namin ay doon mas lalo akong nilamig. Pati ata yung mga buhok ko sa ulo ay nagtayuan na rin. Dahil doon ay napatanong ako doon sa lalaking pasahero namin. Ganito ba kalamig sa daan papunta rito sa creek? Napasilip ulit ako sa side mirror at tanging ibang parte ng kanyang katawan ang nakita ko. Doon ko biglang napansin na may tumutulo sa sahig ng tricycle ng boyfriend ko mula doon sa damit na suot ng lalaki. Ewan ko lang ha, pero saka ko na lang nakita na basang-basa yung lalaki dahil din sa halata na sa suot nitong damit at sa mga paa at binti nito. Hindi ka ba nilalamig kuya? Basang-basa ka yata. Bigla ko na lang naitanong sa pasahero namin pero wala akong natanggap na sagot. Tahimik lamang siya sa loob. Saka na lang siya nagsalita ng kapag may nakita kang matandang babae sa may tabi ay hinto mo na ang sasakyan. Mas lalong binilisan ni Rendon ang pagdadrive. Gusto ko nang makauwi. Makalipas ang ilang minuto ay may napansin na kaming matandang babae sa may tabi. Pumara ito habang may bitbit na bayong. Huminto agad ang tricycle sa may tapat ng matandang babae. Iho, ihatid mo ko sa bahay namin sa De La Cruz. Sabay lakad papalapit sa tricycle ng boyfriend ko. Hindi namin muna siya pinansin. Sinilip namin yung lalaking pasahero para makuha na ni Rendon yung bayad nang biglang mawala na yung lalaki na parang bula. Wala nang naiwan sa loob maliban sa tubig na iniwan niya na nagbasa sa sahig at sa upuan. Nilibot namin yung paningin namin sa buong paligid para hanapin ang lalaki. Madilim na kalsada lang ang nakita namin ng boyfriend ko. Doon ko lang din napansin Papa Dudut na nasa exact place kami kung saan ay inahon noon ang bangkay ni Kiko sa creek. Nagkatingin ang kami ni Rendon, bigla kaming kinamahan. Dahil speechless ang boyfriend ko, ako na lang ang nagtanong sa matandang babae kung nakita ba niya yung pasahero namin. Nasakay kani-kanina lamang. Pumasok muna yung matandang babae sa loob ng tricycle bago ito nagsalita. Ihatid mo muna ako sa may samin. Ako na magbabayad ng pamasahe ng apo ko. Binigyan namin siya na nagtatakang tingin hanggang sa tila namukhaan ko ang matandang babae. Sandali, Lola Minerva? Sabi ng boyfriend ko nang namukhaan niya ang matanda. Ikaw pala Rendon. Pasensya ka na apo, hindi kita namukhaan. Alam mo namang malabo-malabo ng mata ko. Masayang sagot ng matandang babae. Nagkataon palang kilala ni Rendon ang matanda na siyang kapatid ng lolo niya. At ang matandang ito ay siyang biological grandmother ni Kiko mula sa ama. Ano palang ginagawa niyo dito? Kailan pa kayo dito? Tanong ni Rendon sa matanda. Nung nakaraang 2 araw lang, umalis muna si Toyang para bumalik sa probinsya kaya ako muna ang pinakiusapan niya na mag-alaga ng mga pinsan mo. Sagot ni Lola Minerva. Rendon, si Kiko yung sumakay sa tricycle ninyo. Dagdag pa niya. Nagkatinginan ulit kami ni Rendon at hindi kami makapaniwala sa aming narinig. Si Kiko po? Talaga? Hanggang sa ma-realize ko na yung suot ng lalaki na nakita ko sa side mirror ay kaparehong-kapareho ng suot ni Kiko nung matagpuan siyang patay sa creek. Napadyos ko ako at napasign of the cross ng mga sandaling yon. Hindi ko akalain na magpaparamdam sa amin ni Rendon ng ex-boyfriend ko. Oo, dito siya natagpo ang patay sa creek na ito, hindi ba? Ang wika ni Lola Minerva habang sinusubukang punasan ang basang upuan. Agad naman pumasok si Rendon sa loob para siya na ang magpunas ng mga basa sa upuan. Nakita kong lumabas si Kiko sa tricycle at nakatingin siya palagi sa iyo, iha. Baling ni Lola Minerva sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. Noong time kasi na yon ay naroon pa rin yung feeling na parang meron akong katabi sa akin likuran. Kaya sabi ko noon kay Rendon ay umalis na kami kagad sa creek. Nang makapasok ng matanda sa loob ng tricycle ay agad na pinandar ito ni Rendon. Pagkahatid niya sa kanyang lola ay ako naman ang hinatid niya sa aming bahay. Simula noon Papa Dudut ay napadalas ang pananaginip ko na kasama ko na si Kiko. Masaya kaming dalawa at parang ayaw ko nang magising.
Pero pagdilat ng mata ko ay ramdam na ramdam ko talaga ang presensya ng dati kong boyfriend kahit na hindi ko na siya nakikita. Isang gabi muli akong nanaginip, nakatayo daw si Kiko sa pinto ng kwarto ko. Maliwanag ang paligid, nakangiti ito. "Camille, namimiss na kita," sabi niya sa akin. "Ako rin, mahal. Kung alam mo lang kung gaano pa rin ako nangungulila sa iyo," ang sabi ko sa kanya. "Baka naman pwedeng dalawin mo naman ang puntod ko. Simula kasi nung namatay ako parang hindi mo na ako pinapansin." Ang wika ni Kiko sa akin na parang nagtatampo. "Huwag ka na magtampo, Kiko. Busy lang kasi ako sa trabaho. Pasensya ka na pero sige, linggo bukas tamang-tama day off ko. Kaya mapupuntahan kita sa puntod mo." Pangako ko sa kanya. "Hihintayin kita, Camille," huling sabi ni Kiko sa akin bago ako tuluyang nagising sa aking panaginip. At yun nga, Papa Dudut, tinupad ko ang hiling niya na dalawin ang kanyang puntod. Nagtirik ako ng kandila, nagdasal at tumambay ako ng 30 minutes doon bago ako umalis. Kinagabihan ay muli nagpakita si Kiko sa panaginip ko at nagpasalamat siya sa akin. Kasi dinalhan ko siya ng bulaklak at paborito niyang 2 slice ng biko na nasa styrofoam. Nangako naman ako kay Kiko na palagi ko siyang isasama sa aking panalangin. Samantalay nangako din siya na babantayan niya ako palagi at pabor siya sa pag-iibigan namin ng pinsan niyang si Rendon. Papa Dudut, sa ngayon ay asawa ko na si Rendon. May 2 na rin kaming anak na lalaki na pinangalanan kong Jerome Manuel at ang panganay namin. At Francis Rodrick ang bunso namin na hango sa buong pangalan ni Kiko. Masaya naman ako sa aking buhay kasi mahal na mahal ako ni Rendon. At natutuwa rin ako kasi responsableng ama ang asawa ko. Matagal na rin patay si Kiko pero nararamdaman ko pa rin siya. Paminsan-minsan. Alam ko na dinadalaw pa rin niya ako lalo na kapag sumasapit ang birthday niya. Okay lang yun sa akin, Papa Dudut, dahil damang-dama ko pa rin ang kanyang pagmamahal kahit na nasa kabilang buhay na siya. Ito lamang ang isishare ko sa inyo at maraming salamat muli, Papa Dudut, at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Camille. Maraming salamat, Camille, sa pag-share mo ng iyong totoong kwento sa ating programa. Nakakatuwang malaman na wagas ang naging pagmamahal ni Kiko sa iyo. Na kahit nasa kabilang buhay na siya ay naaalala ka pa rin niya. At iba rin ang naging dedikasyon mo sa kanya. Simula nung naging kayo, marami ka ring sinakripisyo para lamang maprotektahan si Kiko sa kanyang ama. Bagamat nauwi pa rin sa trahedyang buhay ni Kiko. Ginawa mo pa rin ang lahat at ipinakita mo sa kanya kung gaano ka ka-dedicate na girlfriend sa kanya. Maswerte si Rendon kasi sigurado kami na kung anong ibinigay mong pagmamahal noon kay Kiko ay ganoon din ang ibinigay mo ngayon sa iyong ama. Sa wagas na pag-ibig ay walang kapantay. Hindi mo ito kayang sukatin sapagkat hindi ito nagmamaliw. Higit sa mga normal na bagay ang kaya nitong gawin at patunayan sa minamahal. Sabi nga sa 1 Corinto 13, ito ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili at hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ito ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Kaya mga ka-online, kapag alam ninyo na ang taong mahal ninyo ay mahal din kayo ng wagas, huwag nyo nang pakawalan. Pangalagaan ninyo dahil bibihira lamang ang ganito at mas masarap sa pakiramdam kapag kasama mo ang taong bumubuo sa iyong buhay. Para sa mga nakakatakot na mga kwento, hanapin po ang isa pa naming YouTube channel, ang Kaistorya. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. So hanapin nyo lang po At syempre ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Para mapanood nyo po kami at ng aking mga kambal. Maraming salamat po sa inyong lahat.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.